gulay. Dahil nakapagpatraktor na tayo. Ayan. Yan na pa itraktor na natin. Yan ang pinakita ko sa iyo nung mga nakarang araw na video ko. Ayan. Kapag gawa na tayo kahapon ng flat, ito. Ngayon, magpupunla naman tayo ng pitsay. Tapos nito, siyempre, abangan nyo rin ang mga susunod kong gagawin dito para sa mga baguhan lang na gustong magtanim ng kahit anong klaseng gulay ito. Pitsay pa lang, para masundan nyo, para may idea kayo kung paano diskarte. Dito yung pagpunla nito. Kasi yung karamihan sa pag tatanim nito ng pitsay, yung iba direct. Maraming proseso ng pagda-direct, pero ako hindi ako mahilig sa pagda-direct, hindi ko ano yung kasanayan. Kanya-kanya lang naman diskarte, pero ang akin ipupunla ko talaga. Kahit sabihin natin isa-isa kong pupulutin yan, itanim ulit, tapos ganun din sa pag-harvest, okay lang yun. At least sure naman ako sa aking pagkatanim. Hindi katulad ng direct. Minsan kasi pag hindi mo maalagaan o hindi nibilawo yung lupa o yung pantay o di irrigated, kailangan kasi yung ganun pag nag-direct ka para kontrolado mo yung tubig. Hindi yan gaganda, hindi yan uubra. Kasi nauna ang ano dyan, nauna ang damo. So siyempre apply ka ng abono dyan. Pag nag-abono ka, mas mabilis ang damo tumubo kaysa tanim mo. Kaya para sa akin, hindi ako prepare doon. Kaya ginagawa ko, ito yung akin talaga, pagpunla. Kaya, para sa mga baguhan, again, mag-subscribe lang kayo, follow, like, and share, para naman maging updated kayo sa aking mga videos na gagawin. So, hanggang sa ulitin, maraming salamat ulit.